Okay guys, for today's video, ang pag-uusapan po natin ay medyo lumis muna tayo. More on latest news about digital banks. And this time, pag-uusapan po natin ay si GoTyme. Si GoTyme, bakit? Meron pong update recently kay GoTyme. Sa tingin ko, naging target ang mga customer or mga depositor ng SeaBank or ni Maribank. Bakit target? Well, yun yung pag-uusapan natin today. So samahan niyo ako, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah guys, this is not your ordinary video na mahaba. More an update lang na to and my take on this update. So, sabi ko nga kanina sa inyo, more on parang targeted to dun sa mga customers or depositors ni SeaBank. Why? Dahil bumaba na ang interest rate ni SeaBank from 4% naging 3.5%. Medyo nabawasan na yung magandang benefit na nakukuha from SeaBank. And one of the benefit na nag-stand out na lang kay SeaBank, apart from the 3.5%, is the 15 bank transfer. But the 15 bank transfer, guys, it's so much kasi weekly to. So, kung tutusin, ang total na bank transfer mo sa isang buwan ay around 60 bank transfer kung susulitin mo talaga. Ngayon, the update coming from GoTyme is that they have updated na yung bank transfer nila. So dati, di ba, meron dalawang free bank transfer. Tapos, napalitan, naging parang buy one, take one na. Parang magbayad ka ng isa, magkakaroon ka ng libreng isa. Ginagamit ko rin kasi yung GoTyme ko para makapag-cash in ako. Nagka-cash in ako sa Robinson Supermarket, tapos nagta-transfer ako. But usually, nagagawa ko lang to once or twice a month. Kung magta-transfer ka, gagastos ka ng 8 pesos. So, yung susunod na transfer mo dapat libre na. However, nagre-reset siya every month. So, kung monthly yung transaction ko, edi monthly ako nagbabayad ng 8 pesos at hindi ko na nakukuha yung free. So, yun, dun ako medyo nainis kay GoTyme. Well, sasabihin ng mga tao, ito na nga, so nag-update si GoTyme. Sabi ni GoTyme, i-scrap na niya yung pay one, get one free. Ang gagawin nila ngayon, meron daw tayong 23 bank transfers sa loob ng isang buwan. Well, technically, so lalabas na around 5 bank transfer per week, pero in total, 20 siya. Pwede nyo gamitin everything in 1 week kung gusto nyo yun. And then, after 20, magkakaroon na ng charge na 9 pesos. So, from 8 pesos, tumaas din naman siya to 9 pesos. Well, it's a good development and welcoming development. Bakit? Kasi ang laki ng upgrade niya. From walang bayad na dalawa, tapos nagkaroon ng bayad, tapos ngayon wala ng bayad. And isa sa naglilimit sa mga tao na gumamit ng GoTyme is the bank transfer nga. Kasi meron tayong choice na iba. Meron tayong SeaBank na magbibigay sa atin ng free bank transfer. So kung papapiliin mo between the two, mas pipiliin mo na si SeaBank. Dahil nga sa dami ng bank transfer niya. Pero now, GoTyme position itself na almost competing dito sa free bank transfer ni SeaBank. Thus, for sure, marami talaga ang gagamit ulit ng GoTyme. Kasi why not? Parehas na ang interest rate nila at 3.5%. And kung tutuusin, mas may upper hand si GoTyme sa cash in centers and sa mga cash out centers. Sa SeaBank kasi, makakapaglagay ka lang ng pera sa SeaBank through bank transfer. So, it's either mag-cash in ka from other banks, sa e-wallet, at ita-transfer mo sa inyong SeaBank. So, yeah, kahit papano sa pagka-cash in, nagagastosan ka pa rin. Wherein, kay GoTyme, meron mga cash in centers na free ang pagbabayad. But take note guys, meron lang din limit ang pagka-cash in na walang bayad. But yeah, kung titingnan sa dalawa, kahit papano, at par na ang services na ino-offer ni GoTyme versus kay SeaBank. For our question of the day, sa tingin nyo ba, appealing na to si GoTyme sa inyo as one of your digital banks at maglilipat na kayo ng pera dito? Or mag-i-stick pa rin kayo sa current online and digital bank nyo? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Babylin Corcuera at Babylin Corcuera 4086. Sabi po niya, hi po, watching from Laguna. Kay Babylin Corcuera, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat. I hope you like this video. Give a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quintos Review TV. Bye-bye!